Connecting with people, engaging with them, and learning from each other is how we find our biggest rewards. As a people and as a nation, infrastructure development plays a pivotal role in our growth and development. Access to good road networks, highways, and bridges is crucial. But that's just one main ingredient in the recipe for achieving progress. It's about planning and foresight towards a sustainable and prosperous future. The sun has risen in Pampanga, and it's time to discover their culinary treasures. Ang unang-unang salitang pumapasok sa isipan ng mga tao kapag sinabi mo ang Pampanga ay ang salitang manyaman. Ang manyaman po ibig sabihin ay masarap, pero hindi lang ito nakapatungkol sa pagkain na inahanda ng mga Kapampangan. Ang manyaman po, ang ibig sabihin din ay mayaman, mabait. Lahat po ng positibong aspeto ay nakapaloob sa salitang manyaman. Na ang ibig sabihin po, ang mga Kapampangan ay hindi lamang malikhain sa kanilang pagkain, ngunit malikhain din sila sa iba't ibang klase ng arte at kultura dito. Malaus ko po kay ni Pampanga, uling manyaman po kay ni Pampanga. Kapag sinabi po ang Pampanga, ang unang-unang pumapasok sa mga tao ay pagkain dahil ang pagkain po ay nasa puso, maging sa kaluluwa ng mga Kapampangan, ng bawat Kapampangan. Panahon pa lang ng Kastila ay namolde na ang galing sa pagluto ng mga Kapampangan. At dahil po pagkain po ay nasa puso namin mga Kapampangan, ay pagkain pa rin po ang puso ng turismo dito sa Pampanga. Kung kaya't nagbuo po kami ng Culinary Heritage Council upang lalong palakasin ang culinary heritage ng aming ipinagmamalaking dakilang lalawigan. It's no surprise that Kapampangan chefs are being recognized worldwide. Let's find out what makes them stand out. Pag sinabi mong lutong Kapampangan, napaka-flavorful. Lahat, napaka-balanse. No, lalo na hindi siya tinipid. Dito kasi sa Pampanga, mayabang ng konti sa pagluluto, sa ingredients, sa mga lutuin namin. Lahat hindi namin tinitipid. Kung kahit mahal yan, kailangan namin bilhin para mapasarap ang isang dish, we will do it. First dish natin ngayon, this is asadong dila ng baka. Napakalapit nito sa akin kasi my mom usually prepare this dish pag special occasions. Kasi alam naman natin, lengua, dila ng baka, pricey ng konti ito eh. We usually prepare it just to give parang favor dun sa mga kakain na talagang special ang ipiprepare namin. Adding of tomato paste, tomato sauce, it's okay. Para maalis lang yung parang raw flavor, now we add the pureed tomatoes. Dito sa Pampanga, minsan pag nagpapalambot kami, they will not allow you to add salt or mapampalasa kasi daw hindi siya lalambot kaagad. Mga kasabihan. Kami, we follow it. I will add a little of calamansi. Add nyo lang yung soy sauce kasi simmer mo yan for generous period of time para mas pumasok yung lasa. One of the secret ng mga Kapampangan, yung mga ninuluto namin napaka-krema. So kahit sauce pa lang, ulam na siya. Susunod na dish natin, dito sa Pampanga, we call it pulutok, sa salitang Tagalog, bopis. Parang meron kayong maririnig na pumuputok-putok. Sizzle, no? Tatalsikan na siya. Indication nyo na the dish is already okay. So first, garlic and onion. I'll add a little of the bell peppers. We add the bopis.
So ito, when we do this in the kitchen, pinapakulo muna namin ng konting suka, water and suka. We disregard the water kasi may mga kasamang dugo yun na for me, it's a foul kung i-add nyo yung pinagkuluan sa ginagawa ninyo. I always add a little of sugar sa mga niluluto ko just to neutralize everything, okay? Konting patis. We now add the remaining bell peppers and onion. This is another secret. I add a little of calamansi. So parang lumalabas yung pagkasisig ng Kapampangan dito kasi with the presence of calamansi. Our next dish, this is lagat puso, puso ng saging. So lagat, dito kasi sa Pampanga, pag sabing lagat, usually may presence ng vinegar. Maraming version to. So pinaghalo namin yung shrimp and pork para mas masarap yung dish. I'll add a little of bagoong. So this is the puso ng saging. Pinapakulo namin siya ng suka and water again. Ang dinidisregard namin yan. And ito, version ko rin to. Yung iba hindi naglalagay ng kamatis, but this time may kamatis siya. I add a little of vinegar. So parang ito, iisa na, no? Kami dito sa Pampanga, parang iisa na lang dahil sa sahog namin. May baboy na, may shrimp pa. So talagang napakalasa ng mga niluluto namin dito. Natutuwa ako na dito ako sa isang nakakubling area ng Bacolor, dito sa Kalibot-Bot, Bacolor. Pero may mga kliyente na rin ako galing outside Bacolor. Meron din kami mga clients mostly coming from Manila na dumadayo talaga dito. Dito sila mag-aalmusal, tapos magla-lunch at magdi-dessert dahil sa mga masasarap naming kakanin. Maraming mga Kapampangan restaurants or mga nagbibigay, nag-offer ng Kapampangan food dito sa Pampanga na definitely ma-enjoy ng mga tao. Diosdado! Simpleng Manyaman! Pagka dumadami po ang mga tao sa isang lugar upang maranasan ng iba't ibang mga tourism destinations, ay dumadami rin po ang kita. Ang turismo ay isang economic driver at kakambal po ng turismo ang transportasyon. At hindi po magiging ganap o buo ang development ng tourism industry kung hindi po develop ang ating mga daan. Kasi yan po ang mga dadaanan ng mga turista papunta sa isang lugar. Kaya po kami po ay nagagalak at natutuwa sa mga developers po natin na nagbibigay ng kanilang mga galing at kanilang mga resources upang maging mas maganda ang ating transportasyon dito sa ating lugar. Iniimbitahan ko po ang lahat na pumunta sa aming dakilang lalawigan, ang Pampanga. At may pagmamalaki po na ang Kapampangan ay mababait na mga tao, magaling makisama. Being the top culinary destination of the country also means Pampanga has one of the finest cooking tools, which include aluminum pots and kitchenware that provides livelihood to the people in the town of Floridablanca. Ang pinukpok po kasi, yan po ang nakagisnan naming trabaho dito. Pinagkakakitaan na po ng taga rito po. Mula nung nag-umpisa kami dito, yung ginagawa naming mga produkto makapal. Kaya hanggang ngayon po, yan ang talagang ginagawa pa rin namin. Mula sa pool po, ang mga pinukpok, dito po nakilala talaga. Dati po kasi ang ginagawa namin, mga platito lang, yung mga ashtray, dahil yung capital po, maliit lang. Pero ngayon po, ayan, may mga kaserola na, may mga kawa, may mga kawali, may mga sando. Ito po yung simula ng gagawin natin kaserola. Circle po ito po hanggang 125 po ang kapal nito. At pupukpukin yan sa ulmahan at gamit ang pamukpok na kahoy din.
Doon po ginagawa hanggang sa mag-ugis siya ng kaserola, hanggang doon sa pipino, hanggang sa palalim na pong palalim. Pati po, hindi lang po ang kaserola, pati po yung ulmahan kailangan, habang lumalalim yung ginagawa mong kaserola, kailangan yung ulmahan mo, palalim din ng palalim. Hanggang sa pupukpukin sa pampapino, malalim na po talaga yung kanyang ulmahan. Ito na po, yung pipinis na po natin, ito na po. Ito po, pagkatapos po ng finishing doon sa pinukpok, dito naman po yung pangatlo, ikakating na po, para po magpantay-pantay siya. Pagkatapos po ng pagkating, ayun po, tatanggalin po yung mga talim niya dahil sa, kuminsan sa gunting, hindi po lahat nakukuha, mayroon pong naiiwan na matalim. Ito po, dito po namin pinapalambot yung ginagawa naming mga kaserola. Kasi po pagka hindi pinahinitan ito, hindi pinalambot, mahirap pong gawin, matigas po talaga. Ano po, pagkatapos pong matakpan, ipapalinis po. Pagkatapos nalinis, at saka pa lang po malalagyan ng handle. Yun po ang finishing niya talaga. Yung mga produkto namin ngayon, marami na po kaming nagagawa tulad ng mga sandok. Ito po yung smallest na gawa namin. Ito po yung ginagamit bilang keychain at ginagawang souvenir ng mga turistang nagpupunta dito. Meron din po kaming giant sense or giant ladder na ito po ay binibili ng ibang customer para pampaakit ng, halimbawa sa restaurant, pampaakit nila sa kanilang mga customer. Pagdating po sa mga yoke, may mga sizes din po kami from size 10 to size 32. Ganon din po sa mga basin, from 16 to size 32, nagagawa rin namin. So, meron din po kami sa mga kaserola. Maliban po din sa set nating kaserol na regular set, meron din po kaming extra ginagawa na biggest na mga kaserola. Ganon din po sa mga cover ng mga yoke natin at kawali, ginagawa na rin po namin from size 10 to size 32. Ganun rin po ron sa kawaling gawa sa pinokpok. Madalas, nag-ano pa kami ng mga piyesta-piyesta sa Pangasinan, Tarlac, Zambales, Nueva Ecija. Yan po, nakakarating po kami dyan. Nagtitinda po kasi sa mga baratilyo. Pati po sa Laguna, nakakarating na po yan. Sa Bicol, meron na po yan. Dahil sa magaganda na po yung daan natin dyan. Siyempre po, pagka maganda yung daan, pati yung mga produkto, madaling ma-deliver, kung gano'n. Sobrang masaya yung pakiramdam. Madali ang ating negosyo. So para sa amin, blessing din po sa amin na kaming mga Kapampangan ay magaling magluto. At the same time, hindi na sila kailangan pang lumayo para bumili ng mga kagamitan nila sa kusina. Dahil mismong Pampanga ay may sariling produkto ng kanilang paggagamitan sa pagluluto. In the town of Bacolor, a remnant of Pampanga's tragic past has become a fertile soil for their agricultural lands. Puro palayan itong lugar namin, agricultural land talaga ito. Sino naman ang magsasabi, pumutok ang Mount Pinatubo. Sunod-sunod ang taon, tuwing tag-ulan, bumababa yung tinatawag nilang lahar mud flows mula doon sa bundok. So dito sa lugar namin, dito na talaga pinadaan yung lahar flows. Kasi nga, kung hindi nila gagawin yung intervention na yon, baka buong Pampanga mawa-wipe out. So for about 15 years, desyerto, makikita mo ang lugar na ito.
Ang lahar kasi, mahina yung water holding capacity niya. Siyempre, mataas yung acidity. Sabi kasi ng mga eksperto, ang una pong itanim nyo ng mga plants na makakatulong sa inyong soil ay yung mga nitrogen fixing. Para nga mag-improve yung aming soil dito. At saka ang ginagamit naming sistema, natural or yung tinatawag nilang organic farming system. So, ang pinag-usapan namin, magtanim tayo ng mangga. Kasi tingnan mo yung Zambales. Bakit ang Zambales? Ang tamis ng mga mangga nila. So, ang mga nakatanim dito, iba-ibang variety ng mga mangoes. Ang bestseller namin dito is Golden Queen. Almost a kilo or more than ang isang piraso. Meron kami syempre nung Philippine Carabao Mango. So, aside from that, meron din kaming yung kit variety. As of now, we have about 10 varieties of different kinds of mango. Hindi pwedeng mangga lang. Kailangan, meron ka pang ibang prutas kasi seasonal lang mangga eh. Nakapagtanim kami ng mga dragon fruits, mulberries, marami na rin kaming langka, atis, calabash, miracle fruit. So itong mga to, gusto namin mag-asawa na nakatanim dito para yung mga tourists na pumapasok or yung mga nag-educational tours na mga bata naglalakbay-aral, makita nila. And unti-unti nakakapag-produce na kami ng vinegar, nakakagawa kami ng mga pickled mango. Siyempre, pag season ng mangga or iba pang mga fruits dito, nag-a-accept kami ng pick and pay. Nakita ko na pwede pala yung fusion of agriculture and tourism na kung saan papasok ang mga tourists, no? Magbabayad sila ng parang entrance and then kakain sila, yung mga ganon, no? Tsaka dahil nga nalahar kami, ayaw naming mawala yung mga tradisyon na nung unang panahon, dahil nga rice ang main product natin, gumagawa sila ng mga rice-based products. Ang mga ginagamit nila noon, yung halimbawa yung traditional stone grinder, yung gilingan. For the young ones, tuwan-tuwa silang gumagawa ng palitaw. Ayaw nating mawala yung mga ganong mga kultura natin. Sa farming kasi, very important yung logistics, tama. Kung paano mo dadalhin sa market ang iyong mga produkto, lalo na pag maramihan na to, yung commercial quantity na, di ba? Yung tinatawag na farm-to-market roads, di ba? Malaking bagay yon. Kasi, syempre, time is of essence, di ba? Gusto mo pagdating sa merkado, good quality pa rin ang yung produkto. So talagang malaking bagay yung transport. Pag nakasave ako sa transport ko, madadagdagan ang aking kita. Malaus ko po Keniking Diaspora Farm Resort. Iniimbitahan ko po lalo na yung mga domestic tourist muna, di ba? Lalo na dito sa Pampanga, ang lapit sa Manila, na bisitahin and patronize itong mga ganitong farm tourism enterprises, no? Kasi talagang we have to support local, small and medium enterprises like us na mga farm business na talagang nagsusumikap, no? Trying our best to produce safe and healthy food, no? May impact na yan sa ekonomiya ng bayan, sabi niya. Over in Angeles City, another agri-tourism destination is flourishing with a farm-to-table dining experience. Mangan. Alam po natin lahat na ang Pampanga as the culinary capital of the Philippines, at isa po sa aming mga layunin or goals is Pampanga makilala sa agrotourism, about farming, para pag pumupunta po sila dito, habang ini-enjoy po nila ang pagkain ng Kapampangan, nai-enjoy rin po nila at natututo sila kung paano magtanim, paano yung mga farm-to-table practices, kumbaga nakikita nila, na-experience nila kung paano piniprepare yung mga pagkain. Maganda ang Pampanga dahil yung weather conditions po. Maulan, mainit, may mga panahon na ito po yung mga kailangan para tumubo po yung mga halaman. Para lang maging malusog yung lupa, so nagpa-practice din po kami ng parang vermicast. Nagkakaroon po kami ng tinatawag naming crop rotation. Para din po yung mismong soil, kasi nga po dati naapektuhan po tayo ng lahar, para nagiging healthy siya. So yung mga gulay po dito sa TB's Farm is yung ito po yung mga nababanggit po natin dun sa kantang Bahay Pupo. Talong, yung mga sitaw, yung mga kamatis, tapos meron po kami mga arugula, yung mga sinuserve sa salad,
At saka mga prutas din po, may mga atis po kami, may mga mulberries, which is po yung mga ginagamit namin na cake na ginagawa namin dito sa restaurant sa 1798. So this is basically the farm-to-table concept of 1798 Lifestyle Studio. We have here our bestseller salad, which is the 1798 House Salad. You see here the arugula, it's grown here. And we basically harvest everything that we can inside the farm. So yun yung farm-to-table concept natin dito. The second bestseller here at 1798 Lifestyle Studio, this is the white pizza. And of course, we will be topping it with our arugula. Pagdating po sa importance ng accessibility, katulad po ng mga development ng mga highways patungo po sa mga probinsya po, especially yung mga nagagaling po sa Manila, malaking pong tulong po sa amin ito. Na-access po yung mga remote places, tsaka yung mga nagde-develop po ng mga probinsya para po makapunta ang mga turista. At malaking bagay din po sa mga turismong pupunta. Kasi pagdating po nila dito, refresh pa sila. Mas gusto po namin sila napapagod sa mga kaalaman na nakukuha nila dito sa PB's Farm at na-enjoy nila dito kaysa sa biyahe po. Natutuwa po kami kasi agriturismo is isang malaking bagay, is malaking part na para sa development natin. Sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo po. A symbol of resilience, creativity, and indulgence. Pampanga offers a one-of-a-kind adventure.